Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Um, Muli ay kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban na galiban na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mamuhay tayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan at matuwid. Ito ang nais ng Panginoon Diyos. Yan. At ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 46, ito po ang mensahe. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Umahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako umahatol kanino man. Umahatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang umahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. At sa pamamagitan niya ay nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyo pakikipag-isa sa Kanya, kayo may naging kasama niyang bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 6, talatang 10. Ito po ang mensahe. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ng inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon na pinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 16. Ito po ang mensahe. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gawin dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang alipin ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 18, talatang 19, talatang 22. Ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayon alipin na ng katuwiran. Nagsalita ako sa karaniwang parang para madali ninyo maunawa kung paanong pinailalim ninyo ang inyong sarili sa karamihan at kasamaang palala ng palala. Ngayon naman, ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Ngunit ngayon pinalayan na kayo mula sa kasalanan at sa alipin at mga alipin na ng Diyos, natamo ninyo ay kabanalan at ang kauwi buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos at ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at maging sa banal na Santa Maria. Sa mensaheng ito na inyong mensahe sa linggong ito. O inyong salita at mensahe sa linggong ito. Ngayon po nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Wala sa tema na mamuhay kayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan, matuwid, at ito ang nais ng Diyos. So nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng malaya. Malaya tayong mamuhay na tayo ay malayang mamuhay ng may na magpakabanal at magpakabuti. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo mamuhay ng malaya at tayo ay lumaya na mula doon sa pag-aalipin natin sa kasamaan o mga kasalanan. Kaya dapat ang gawin natin, tayo ay magpakaalipin ay doon sa matuwid na pamumuhay. Yan. Tayo dapat ay magpakaalipin ay doon sa Panginoon Diyos at hindi sa demonyo. Sapagkat kung ikaw magpapakaalipin sa demonyo o sa kasalanan, ang kakauwian mo ay kamatayan din. Sapagkat kung ikaw ay hinihingi mo ay ang protekta ng demonyo, sa kamatayan ka rin pupunta. Sapagkat ikaw yung mapapahama kapag gumagawa ka ng kasalanan. At kagaya ng nangyari sa unang pagkakasala, nagkaroon sa nilabag ng nila Eva at Adan, yung kautusan ng Panginoon Diyos, pinarusahan ng kamatayan ng tao. Sapagkat sinabi, yun ang maging kaparusahan doon sa pagkain masanas, inudyo ka ng mga demonyo. So, kumailalim tayo ngayon sa kapangyarihan ng demonyo at kamatayan.
So ngayon, tayo ngayon ay inilipan na sa kapangyarihan ng buhay. So tayo paalipin sa buhay, sa katuwiran, para tayo ay may buhay na walang hanggan kapag tayo ay nagpaalipin yan. Sapagkat tayo'y malaya tayong makakakilos, pero dapat ang gawin natin, tayo ay maging alipin ng katuwiran. Upang sa gayon, hindi tayo gumawa ng masama. Yan dapat ang gawin natin, na lahat ng mabubuti lamang yung ating gagawin at ibaksin natin. Ngayon, sa Panginoon Diyos, tayo'y malaya sa lahat na gawin. Pwede kang pumili, you can choose good or bad. But kung babalikan mo yung masamang gawa na nagdudulot ng kamatayan, ay yung iyong katawang lupa at ang iyong espiritu, na yung katawang lupa na namamatay at yung espiritu ay magkakaroon ng kamatayan na ilalagay sa dagat-dagat ng apoy. Pero kung ikaw ay mamumuhay ng malaya, pero magpapakaalipin kang mamuhay sa mabuti at buhay na binigyan ng Diyos sa atin, ikaw ay magtatamo ng pagpapala ng banal na Panginoon. Ganda lang kasimple yun. Kumbaga man, ikinubig mo na yung sarili mo doon sa mabuti. Hindi ka nagagawa ng masama. Yun ang sinasabi na ikaw ay parang tayo mas piliin natin kung tayo nasa ilalim ng Panginoon Diyos. Bagamat sinasabi natin na tayo ay bilang alipin na ng Panginoon Diyos, tayo ay malaya sa kanyang ilalim ng kanyang pag-aari. Yun ay buhay na ibinibigay niya sa atin, pagpapala, mabuti. Sabihin, tayo ay nasa ilalim ng mabuti. Dapat ganoon tayo. Hindi tayo magpaalipin doon sa kasamaan kasi kamatayan ay dudulot. Ngayon, kung magpapaalipin tayo sa mabuti, buhay na walang hanggan. So, saan ka pa? Di ba? Hindi, i-commit mo na yung sarili mo doon sa mabuti. O ikaw ay malayang gumawa sa mabuti. Kaya sinasabi, malaya ka, pero huwag mong gamitin ang kalaya mo sa paggawa ng masama. Di ba? Malaya ka eh. Ibig sabihin, parang sa bansa natin, malaya ka sa bansang ito, pero mayroon tayong batas. Kapag nagkamali, pag pinili mo ay labagin yun ng mali, pwede kang ikulong or mapahama ka. So, ganun din doon sa batas, sa kalooban ng ating Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita. Kapag hindi mo isinabuhay yan, ay ikaw ay maaaring maparusahan ng Diyos sa impyerno pagdating ng tanggal at mapahama ka. Sapagkat yung gabay ng mabuting balita, makapangyarihan yun. Ikaw ay ginagabayan noon na maging mabuti. Kasama noon ay yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos para ikaw ay gabayan niya sa pumuhay, na protektahan ka niya, beyaan ka niya, pwede ka pang umiling. So, ganun yung kapangyarihan niya. Ginagabay sa iyo kapag sinusunod mo ang Panginoon Diyos. Ngayon kapag yung gumagawa ka ng masama, so malapit ka sa kapahamakan at kung ikaw ay lalalim doon sa iyong kasamaan, mauwi ka doon sa kamatayan. So, babalik ka doon sa dati. So, tayo ngayon ay yung ating katawan, tayo ay, bagamat tayo mayroong pang normal spoilage, pero tayo ay tayo alipin na ng katuwiran at buhay. Ibig sabihin, tayo ay mayroong pag-asa na para sa buhay na walang hanggan at mabuhay ng hindi ka mamatay kung darating ang Panginoon Diyos sa panahon ito at ikaw ay bibigyan ng buhay. Ita-transform ka na lang to do sa katawang panlangit. Pero ang siste, kinakailangan susunod ka doon sa sa nais mabuting pamumuhay. Kukumit mo yung matuwid, makatarungan nga na pamumuhay. Sapagkat kung sa halimbawa makatarungan na pamumuhay, yung pamahalaan natin, sila ay mga lingkod ng ating banal na Panginoon. So, sila yung dapat na higit na sumusunod doon bilang lingkod ng Panginoon. Sila yung mga tagapagsilbi ng Panginoon Diyos. Sila yung higit na magpalipin sa Panginoon Diyos sa paglilingkod nila, na gumawa sila ng mabuti doon sa pamahalaan. At ang bawat isa at magiging pamahalaan na gayahin ng Panginoon Diyos bilang makatarungan, patas o tama ang pag-atul. So kapag tayo bilang mga mamamayan, so tayo ay maging makatarungan, di ba, pag gumagawa ng batas ang ating pamahalaan. Yun yung pinapatong sa atin. So ngayon, ating mga Pilipino, hindi lamang yung representative natin doon na gumagawa ng batas para ipatong sa atin. So maging makatarungan tayo, what the law could pass. Kasi gayahin ba death penalty. So makatarungan ba tayo na may pasign death penalty? So tinanggal natin yun sapagkat mas makatarungan yung tao parusahan na lang ng habang buhay.
So, hindi nakamatayan. At yun ay makadiyos, sapagkat tayo ay nagmamahal nga sa buhay, tayo nasa buhay at nagbibigay ng pagkakataon. So, binibigyan natin ng pagkakataon na naman ang sasama ng tao doon sa loob ng kulungan upang sila ay manumbalik sa Panginoon Diyos. Kung sila naman ay mabigat na hindi na makalalaya, doon na sila magpapakabuti sa Panginoon Diyos para mapagbigyan pa yung kaluluwa nila at katawan nila sa panibago sa kalangitan. Pero kung ikaw ay papatuloy sila kasamaan, sa impyerno sila pupulutin doon. So, yun ang roon. At mahirap kung ikaw ay hindi na makaabot pa roon dahil nasa may mabibigat na pagkakasal, mapapahama ka, masupil ka ng pamahalaan, masupil ka ng kapwa mo, at iba't ibang kapahamakan at maging andos na rin na mag-intervene doon sa mga taong grabe yung ginagawa ng Diyos. So kaya tayo ay mamuhay, nais ng Diyos mamuhay kayo ng malaya, pero kayo ay mamuhay bilang alipin ng katuwiran. So kayo ay mamuhay na matuwid. Yan ang nice. Mamuhay kayo na matuwid, may pagmamahal, may pag-ibig sa kapwa-tao. So iwan nyo, huwag kayong gumawa ng hindi mabuti. So ngayon ay ano nangyayari ay yung iba ay nagpapatuloy sa kasamaan, kaya napapahamak. Kaya sila ay napaparusahan sa impyerno kung magpapatuloy. Kasi noon, may tuturing mo na nung nagkasala, may tuturing mo na yung mga tao patay. Kasi nga nagkasala ka na. So ang magbibigay buhay lang sa tao ay yung pagpapatawad ng Panginoon sa Kristo. Yun yung so 2,000 years ago pa lang. So yung mga nung una may batas ang Diyos, pero yung sa unang-una pa lang ay yung mga tao ay kapag ikaw ay dahil sa hindi pa napapatawad ng Diyos ng pagkakasala ng tao, so parang ang tao ay patay pa noon dahil nga sa pagkakasala. So iligtas ng Panginoon sa Kristo, so binibigyan ng buhay. Yung mga ganung mga bagay ang iwaga nung pagpapala at pag-inog ng proseso ng ating pamumuhay at spiritual na pamumuhay bilang nilang ng ating banal na Panginoon. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magabayan sa inyong malayang pamumuhay na kayo ay mamuhay bilang mabuti, makatarungan, sapagkat kung tayo mamumuhay ng mabuti yung makatarungan, tayo yung malayang mga pamumuhay. Kasi kung makatarungan ka, yung mga tao ay kinukulong mo o pinapahamak mo sa pagiging hindi mo makatarungan, hindi mo matuwidan ng pamahalaan. So napapahamak ka galo sa hostisya. So napapahamak sila. Pero kung tayo makatuwir mabuti, malaya tayo, nagiging malaya tayo. Kapag gumagawa ka ng mabuti, nagiging ka malaya. Pero kung ikaw ay gagawa ka ng masama kagaya ng pang-api, naging pidal. So parang sa hawak mo yung mga tao, nagiging mong alipin ng isang tao rin. So hindi tayo nagiging malaya sapagkat kapag may masama, alipin siya ng demonyo, alipin din siya ng tao. So tayo kung gagawa tayo ng mabuti, so lumalaya yung lahat ng mga tao. Sapagkat nawawala ka doon sa pagkalipin, in a simple way, kung halimbawa sa isang particular na pagiging alipin o pagiging hindi ka malaya. Hindi ka nagiging malaya kapag ang isang tao pidal o anong lipunan mo naging pidal. So hindi ka malaya doon kapag ikaw ay sikil ng isang tao. Hindi ka malaya. Pero kung mabuti ang bawat mga tao pala, so ikaw kung mamumuhay ka ng mabuti ayon sa Panginoon Diyos, malaya ka. Kaya kahit sinasabi na parang misinterpret yung pag-alipin sa mabuti o pag-alipin sa Diyos, kapag ikaw ay namumuhay ng mabuti, nagiging malaya ka. Kasi mabuti ka. Ngayon kung mamumuhay ka ng masama, kagaya ng pang-api at pagsisigi ng tao, ay hindi ka naging malaya dahil masama. Ngayon kung mabuti ang pakatarungan ka, so nagiging malaya yung lahat. Dahil sa mabuti natin. So yun ang nais ng Panginoon Diyos. Ngayon, nais niya huwag kang nang bumalik doon sa masamang pamumuhay. Kasi kapag bumalik ka, kinukulong nung isang tao yung sarili niya mula ibalik sa kadiliman yung kanyang sarili at yung mga taong binibiktima niya na lalong bibigat ng mga bagay. So tayo ay yan ang mabibigat niyan. So hindi nadamay mo pa yung iba sa gawain mo masama. Pag yung isa natin nakagagawa na rin ng masama. So nababalik doon sa
masamang pamumuhay. So nakukulong ulit doon sa natatanikala ka uli doon sa madilim na bumubuhay dahil doon sa ikaw ay hindi mo pagawa ng mabuti o ayaw mong tahakin yung mabuting pamumuhay. But in another way, we have all given a chance for everlasting life at buhay na. Tayo ay gaya ng ating mga inaaral noon, para kalugtong lang ito, noong nakaraan, tayo ay binigyan na ng buhay. Iniligtas tayo ng Diyos sa kamatayan mula doon nga sa unang-una. So, iniligtas tayo sa kamatayan at lahat iba't ibang uri ng kapighatian, kahirapan, lahat, iniligtas tayo sa pamamagitan. Unang-una, let us all behave, gumawa tayo ng mabuti. At pangalawa, siyempre, gagabayan tayo ng kapangyarihan. Gawa na yung yung mundo Gagawa ka lang ng mabuti para ma-cultivate mo yan, di ba? So, if you cultivate the world, everybody lives good. Di ba? So, ngayon, yung enrichment ng pagpapala ng lahat, kagapay pa natin ng Panginoon para lalo ang paundarin, protektahan ka. Ganun lang kasimple. So, muli ay, sana nagabayan kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. Yan. Sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at gabayan niya ang ating pagbabahagi ito ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo. Gayon ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang literal na paggabay ng kanyang kaliwanagan ng kanyang pagmimala o mga aparisyon. Gayon din ay pagliwanagan niya tayo at tayo ay magabayan sa ating pagsasabuhay ng mabuting balita. Paliwanagan ng ating pagkatawag, mga isip at ating isabuhay ito upang tayo ay makapamuhay ng mabuti, sama-sama at may kaligtasang spiritual. At tayo ay pagtingin ng panahon, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, higit sa lahat nga ay pakinggan natin ang mabuting balita para ito yung bibigay sa atin ng kaligtasan niya. At tayo ay kapag tayo ay namuhay sa mabuting balita, tayo ay gagabayan niya ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon at iba't ibang mga gabay yan para sa pwede na rin tayong willing ng iba't ibang mga. So yun, at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa patuloy tayong magkaisa sa Interfaith Unity at unabayan natin yung bawat mga reliyon at maiwasan natin yung karahasan, digmaan, nauwi sa karahasan, digmaan. So bagos, pairahan natin yung kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, concern to each other. At mahikayat natin at mapagtibay natin lalo, may strengthen natin yung nagkakaisa mga bansa, mga pamahalaan, mga organisasyon, iba't ibang mga samahan, o mga lahi-lipi, para mamuhay ng may pananampalataya o mamuhay ng may pagkakaisa, kapayapaan. Pagdating ng takdang panahon, kagaya ng aming paniniwalang Kristiyano, darating tayo ng Panginoon sa Kristo o yung itinakdang paghukom ng Panginoon Diyos sa lahat, darating tayo na nagkakaisa, magkaiba man tayo ng way of faith in God. Kami mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung iba't ibang mga reliyon ay sa iba't ibang paniniwala. Gayunman ay magkaisa tayo sa ating mga pinaniniwalaan upang tayo ay hindi nagkakaroon nga ng mga hiwaan, who is who, na dapat na Diyos, mga ganun. So kaya tayo ay magkaisa. So doon sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at sana gabayan kayo ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kayo ay patuloy na pagbukod na rin ang sangkatauhan at mula sa mga Pilipino at sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo ay umaasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro at mula sa kaliwanagan, aparisyon at iba't ibang mga pagmimilagro upang patuloy natin mapagbuklod
sa ating munting kayo, nasa katawan, sa buong bahagi ng mabuting balita, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yan. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at kayo ay mamahala ng matuwid, mabuti, maliwanagan kayo ng mabuting balita, magabayan kayo kung paano kayo mamamahala ng mabuti, matuwid. At sa gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos, yan, mula sa mabuting balita. At kayo ay tugunin yung karapatang banda. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.